Siyempre, malaki ang pera natin. Di ba? Speaking of malaki ang pera, dito tayo mga kababayan. Franz Castro daw. At Attorney Claire Castro. Magkamag-anak, sabi ni Sarah. Ito yung totoong fake news, mga kababayan. Totoo po ba, mga kababayan, na si Representative Franz Castro at si Attorney Claire Castro magkamag-anak daw, sabi ni Sarah? Di ba? Gusto niyo maging presidente. Fake news. My God. Fake news. Di ba? Ito. Basahin natin. Mukha ni Sarah yan sabi dito. Whether magkamag-anak kami o hindi ni Yossi Claire, that is not the issue. VP Sara Duterte should be accountable on what you did to the millions of funds. Di ba? Millions of funds entrusted to you by the people. Di ba? Dito si Sara asar na asar eh. Kasi kahit anong birasan niya, hindi mawawala ang confidential fund. Alam mo, Fiona, hindi na mawawala sa utak ng taong bayan yan. Nakaukit na sa history yan eh. Ikaw yung vice presidente na queen of confidential. Alam nyo si Janet Napoles, kahit baliktarin ang mundo, hindi ko makakalimutan yung PDAP queen eh. Hindi ko makakalimutan yung PDAP queen. Si Sarah, hindi ko rin makakalimutan. Confidential fund. Diba? Whether ba magkamag-anak kami o hindi, should be accountable on what you did to the millions of fund entrusted to you by the people. Di ba? Do you owe to the people with honest and integrity? Huwag kang mag-asal pusit. Di ba? Ito Do your oath to the people with honesty and integrity. Huwag kang mag-asal pusit. Di ba? Mga kababayan, huwag ka daw mag-asal pusit. Sir Ken, kamukha mo si Sarah. Okay lang, mga half kami eh. Pero may utak ako, siya wala. Ito na. Ito naman, si Attorney Claire Castro naman, sumagot. Siguro ito po yung nakakalungkot. Bilang isang vice presidente, dapat na manood po siya ng mga press briefing. Niliwanag ko na po iyan. Minsan at alam niyo po iyan. Ang patungkol sa nasabing relasyon namin ni Representative Franz Castro, sabi ni Attorney Claire Castro. Sinabi ko po na kami po ay hindi magkamag-anak. Hindi magkamag-anak. Magkapareho lang po siguro ang surname. Pero hindi ko po ikakahiya kung siya man po ay naging kamag-anak ko dahil siya po ay makabayan. Masasabi po nating makabayan. Makatao rin po. Pero nagkataon lang po. Iba po kasi kaming magkamag-anak. 'Di ba? 'Yun ang sagot ni Attorney Claire Castro. Kung ako sa totoo lang, hindi ba porket Garcia magkamag-anak na? Bakit si Gwen Garcia? Actually, si Gwen Garcia, totoo kong kamag-anak yan. Siguro mga fourth side. Kasi yung lola ko talagang pinsan niya. Mga kababayan, tignan ninyo, ang lungkot at ang pait isipin na meron tayong vice president na fake news. Di ba? Ito ang sagot. Ayan, ang sagot ni Attorney Claire Castro. Ito pa, may dugtong. Mayroon po kaming pasabi na mag-ingat po sa mga na malaman ay may manabutahe sa proyekto pong ito ng Pangulo. Yung about po ito sa bigas. Wait lang, may sinagot si attorney dito. Tawag dito, Attorney Claire Castro patungkol sa peke na ni Sarah. Yung fake news na magkamag-anak daw si Attorney Claire Castro at si Franz Castro. Alam mo, Sarah, porket Castro magkamag-anak. So, ibig sabihin pala, Sarah, si Attorney Claire Castro kamag-anak ni Noli Di Castro. Di ba? Ibig sabihin pala, si Franz Castro at si Noli Di Castro magkamag-anak pala. Kasi ito lang ito, sabi ni Attorney Claire Castro. Ito mga kababayan.
Mag-ingat po tayo sa fake news fiddler. Sinisira ang proyekto, sinisira ang Pangulo, sinisira ang hope at pag-asa ng bawat Pilipino. Ayan no, tinatawag ni Attorney Claire Castro na fake news fiddler si Sara. Ang hirap kasi, alam nyo, wala na. Yung ginawa ni Sara ngayon, pananabla na lang yan. Wala na, sino pa bang ikaw? Tanungin kita. Tanungin ko kayo, mga kababayan. Tanungin ko kayo. Iboto nyo pa ba yung mga yung mga politiko ni Sara? Ako, ayaw ko na magsalita patungkol kay Marcoleta kasi magabaan tayo sa Panginoon yan. Tigulang na eh. Alam mo yun, sa totoo lang, iglesia ni Kristo ka, tapos dumikit ka kay Pastor Kibuloy. Tapos sabi niya, Diyos at bayan. Diyos ang sandigan para sa bayan. Dati nga, nagagalit si Felix Manalo kay Eli Soriano. Ngayon, dumidikit ka kay Kibuloy. Ay, nako. Diyos niyo, Marimar. Eto tapos na tayo doon, mga kababayan. Eto, mga kababayan. Mga kongresista, bumuelta kay Sara. Ito, panghuli nating topic, mga kababayan. Ang nakalagay dito, pag-aresto kay Duterte, bahagi ng planong pabagsakin ang mga Duterte. Pabagsakin daw ni PBBM ang mga Duterte. Ito, pakinggan ninyo, mga kababayan. Pagpapabagsak umano sa mga Duterte ang lumabas na motibo sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Base po yan sa investigasyon ng komite ni Senadora Amy Marcos. Itinanggi naman ng Malacanang ang tinawag nitong opinyon ng Senadora. Nakatutok si Ivan Mayrina. Matapos magsagawa ng investigasyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, inilahad ni Senador Amy Marcos na politika ang nakitang pangunahing umanong motibo para rito. Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, politika naman talaga. Bakit si Duterte? Hindi naman businessman yan. Politika yan. Wala nga negosyo yan, pero bilyonaryo eh. So ano bang alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, parang niloloko na tayo ni Amy. Nakapag-aral naman siguro ito si Baba. Mangga. Tigil-tigilan mo yung ilusyon mo. Politika naman talaga ang dahilan kaya nakulong si Digong. Sino ba ang nagkaso sa kanya? Senador Trillanes. Sino ba si Digong? Politician. Tapos sasabihin mo, politika ang dahilan? Aba, sinong pinagluloko mo? Niluloko mo ba yung taong bayan? Politika po ang dahilan kaya nakulong si Digong. Kasi politician siya. So anong sasabihin mo? Artista ang dahilan? Malala na yung utak ninyo dalawa. Whole of government effort to bring down the Dutertes as early as possible before 2028. So, maliwanag to, no? Sa umpisa, yung constitutional change or the People's Initiative. Thereafter, the Committee on Human Rights to bring down... Sabi niya, una daw na plano para pabagsakin si Duterte, ang People's Initiative, yung PI. May tanong ko lang, Mangga. Bago po nabuo ang People's Initiative na yan, nagplano na si Digong na ihiwalay ang Mindanao sa Visayas at Luzon. Baka nakalimutan mo, bago nabuo ang People's Initiative na yan, na pagbago ng konstitusyon sa ating bansa, nauna na si Digong gumawa ng sariling batas. Kaya nga meron siyang tinatawag na federalism eh. Yung kung ano ang kita ng Mindanao ay sa Mindanao lang. Kung ano ang kita ng Visayas ay sa Visayas lang. Kung ano ang kita ng Luzon ay sa Luzon lang. Tapos questionin mo yung People's Initiative. Nauna na si Digong na ihiwalay ang Mindanao at gagawin niyang republika, di ba? Hindi totoo yan, Amy. Nagkamali ka. Naunang ihiwalay ni Digong bago ang People's Initiative. Down the Dutertes as early as possible before 2028. So, maliwanag to, no? Sa umpisa, yung constitutional change or the People's Initiative. Thereafter, the Committee on Human Rights and the Quadcom. And thereafter, the ICC.
Kaya irerekomenda ng kanyang Senate Committee on Foreign Affairs sa sampahan ng mga reklamong kriminal at administratibo sina PNP Chief Romel Marbil, CIDG Chief Nicolas Torre at Ambassador Marcos Lacanilao. Pinaiimbestigahan din anya ang mga Justice at Interior local government officials sa pagpayag sa pag-aresto wala naman anyang bisa. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang mga binanggit na opisyal pero hindi na nagulat ang Malacanang sa pahayag ng presidential sister. Bago pa naman po siguro nag-hearing ay makikita na po natin kung saan ba ang gawi ni Senator Amy Marcos. Pero karagdagan, of course, ang palasyo dinideny kung ano man ang kanyang opinion. Sinigundahan naman ni Vice President Sara Duterte ang anggulong politika ang nasa likod ng pagpapaaresto. Ang moabot na eleksyon, tungod kay nagkakusog kaayo ang oposisyon o sa 2028 elections sa mga dili gusto mo naog gusto mo kapot sa ilahang power or gahom nila sa ilang katungganan. Kinukunan pa namin ng pahayag ng Malacanang kaugnay ng pahayag na ito. Sabi pa ng bise, ultimo siya ay nasa listahan ng aarestuhin anya ng ICC. Walang ganyang impormasyon mula sa ICC hanggang ngayon. Daghan kaayo ni nga naa sa listahan